Nandito nga kami sa Shrine of Our Lady of Lourdes dahil nga birthday ni Mrs. Sabi ko dito kami magpunta dahil first time namin dito. Lagi ko kasi itong nakikita sa mga newsfeed ko at sa TikTok, trending na trending tong simbahan na to. Bakit nga ba naging trending tong simbahan na to guys? Kasi nga nung panahon na pumutok yung Mount Pinatubo, alam ko year 1991 yun, ay natabunan ng lahat itong buong bayan ng Bacolor. At isa na nga dito yung natabunan itong simbahan ng Our Lady of Lourdes at halos bubungan na nga lang yung natira dito. Pero yung bubungan na natira guys, ginawa nilang simbahan at eto nga yung naging resulta. At ngayon nga, naging tourist spot or tourist destination na nga itong Our Lady of Lourdes dito sa Bacolor, Pampanga. Pinuntahan din namin yung grotto dito sa likod ng simbahan guys, na kung saan pwede mong hawakan si Our Lady of Lourdes. Ito pala yung isa sa mga sikat na puntahan nila dito. Nasa likod ka ng simbahan guys, tapos aakyat ka dito sa pinakatuktok at mahahawakan mo na si Our Lady of Lourdes. Tapos guys, kitang kita mo pa yung loob ng simbahan, no? Kanina nandiyan kami sa loob. Tinanga lang at bago dumating yung bagyo nakapasyal kami dito at na-celebrate pa namin kahit simple lang yung birthday ni Mrs. Pagkatapos nga namin magpunta ng simbahan, sabi ko, punta kami ng mall at doon na lang kami kakain ng lunch at dito nga kami nakapag-park sa malapit sa Cyber Zone. At dahil nandito na rin lang kami dito sa Cyber Zone, ang sabi ko sa kanya, riregaluhan ko siya ng iPhone 18. Ang kaso nga lang, hindi pa daw available yung iPhone 18. Hanggang iPhone 17 Pro Max pa lang daw sila. Kaya ito, nagpa-tempered na lang ko ng cellphone ko. Dito, nagbayad lang ako ng 100 pesos. Siguro next year ko na lang bibilin ng iPhone 18 si Mrs. pag meron ng available. Tapos nagutom na nga kami at naghanap kami ng makakainan. At dito na nga kami napadpad sa Kabalen. Pero bago nga kami pumasok, tinanong ko muna kung may discount o libre ba yung my birthday. Sabi nila may discount daw. Kaya pumasok na rin kami dito. First time na rin namin kumain sa mga ganitong klase ng restaurant. Yung mga eat all you can. Kahit alam namin na lugi kami dito dahil may hinalang kaming kumain. At least na-experience namin. Ito nga pala yung mga inumin at pagkain nila guys. O baka sabihin nyo, hindi talaga kami kumain dito ha. At nag-video lang ako. Pero hindi guys, nagbayad muna kami dito bago kami pumasok. Kung i-rate ko pala yung pagkain guys, 1 to 10, highest is 10. Nasa 82 guys. Pinaka nagustuhan ko dito guys, yung prechong batok nila. Talagang masarap. Pagkatapos nga namin kumain, nag-isip na muna kami kung saan kami pupunta. Kasi ang plano lang talaga namin is kumain at magsimba. Ayaw din kasi namin magpagabi kasi nga may bagyong darating. So dito guys, nagpunta lang kami ng bookstore para bumili ng notebook ng anak ko. Tapos dumalang kami saglit dito sa Silin kasi magkakambas kami ng bag. Gusto kasing bumili ng bag ng anak naming babae. Pero ito pala yung nagustuhan ng anak ko. Sana may mag-sponsor dito. Shoutout daw, Tita Osang David. At ayun na nga guys, nakanvas na namin kung magkano. Pag-iipunan muna namin ni Mrs. hanggang Pasko. At every time nagpupunta kami ng mall, laging may binibili dito sa NCAT yung anak naming babae. At medyo pricey pa nga yung mga napipili niyang bilhin. At bago nga kami umuwi, bumili muna kami ng donut. Pag may okasyon lang talaga kami bumibili ng ganitong klase ng donut, medyo may kamahalan din naman kasi. Tapos nadaanan namin tong malaking Christmas tree dito. Syempre, ano pa bang gagawin dito pag may nakita kang ganito? Ang magpa-picture. At ayun na nga guys, pagkatapos namin magsimba, kumain, bumili at magpa-picture ay uuwi na kami. Ganun lang kasimple yung celebration namin ng birthday ni Mrs. Kung ano lang kasi yung kaya ng budget namin, yun lang talaga yung gagasusin namin. Kaysa mag one time big time kami, baka kinabukasan wala na kami makain. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye bye!